Yawarap sa inyo mga tol, pag-usapan natin itong usapin kay Bongo pa rin po tayo, no? Dahil marami pong mga revelasyon na ipinakikita po si Sunny Trillanes. At sabi po, no, maging sa issue po dito sa Malasakit, meron pong usapin po ng korupsyon diyan. Yan po yung pag-uusapan natin, no, mga kababayan, mga kapatid. Lalo na po dun sa mga natulungan po ng center po na iyan, mahalaga po na malaman po ninyo ito, maunawaan po ninyo yung pinag-uusapan po dito at mga katotohanan sa likod po ng Malasakit Center. Ayon dito po sa mga ebidensya, mga impormasyon na nakalap, binabahagi po ni Trillanes. Yan po yung pag-usapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Pag-usapan natin ang isang portion nitong balita po na ito yung pakikinggan natin. At pag-uusapan natin ay yung patungkol mismo, to be specific, yan po ay yung tinatawag na Malasakit Center. Tama po ba? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon, kung paano ito po ay nagustuhan po ng marami nating mga kababayan, lalo na po sa mga lugar na naabot po nitong Malasakit Center, 'di ba? Yan po, no, makaka-relate po kayo dito at dapat din po ninyo malaman yung mga bagay na sinasabi po ni Trillanes dito, dahil kung ito po ay totoo, kung ito po ay tunay ayon kay Trillanes, na marami pong mabubulag po talaga sa pagsuporta sa mga alyansa ng mga Duterte, especially po kay Bongo, no? Tara, panoodin po natin kung ano po yung sinasabi ni Trillanes dito. Play natin ng saglit, bahagya, panoorin natin yung portion ng video po na to. 'Di ba? Marami pa ring naniniwala sa kanya at yung isa nga sa mga naging dahilan diyan, maaaring naging dahilan diyan dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Public Assistance Center, tama ba? Tulong, pampublikong tulong, no, ng gobyerno, at ngayon ay inilagay yung pangalan na Malasakit, tila ang sinasabi po ni Trillanes, napupunta ang credits kay Bongo, which is something na ito po sa gobyerno naman po talaga. So dinagdag lang po natin yon according po kay Trillanes. Ginamit lang para nga i-build up siya. Noong una, plano siyang hindi lang senador. Ulit natin sa part na. Di ba? Oo. So yun lang po yan. Kahit na sa mga bumoto man kay Bongo, hindi ibig sabihin Dr. Bongo. If you want to learn how to Post natin yung ad. why, there's too much Hanggang dito muna tayo, cut natin doon kasi another topic po yung portion na kasunod. Pag-usapan natin sa next video yan. Pero ngayon po, no, bago po tayo magpaalam, so narinig po natin na ayon po kay Sunny Trillanes, no, hindi naman natin siya pwedeng gawing basihan dahil ito po ay iimbestigahan. At sabi nga po, ang tanong po kanina, magtutuloy-tuloy kaya itong investigasyon po nito? Kasi kung ako po ang tatanungin, ang pagkaunawa ko po dyan, disclaimer lang ha, na noon pa man parang tila nagkaso na po ito si Trillanes ng ganito kasama si Digong sa kaso ng plunder. Pero hindi ko alam kung formal ba yon na kinikilala na as kaso na, kasi parang may mga preliminary investigation pa bago po talaga maging kaso talaga na pupunta sa korte. Correct me if I'm wrong, no? Pero ngayon nga po, dumarating na po yung usapin dito ng issue directly si Bongo po ang
pinatutungkulan sa issue po ng DPWH, mga kontratista, Diskaya, diba? Yung CLTG ba yun? And Alprego Builders, diba, na mga konektado sa pamilya po ni pangalan nito ni Senator Bongo. Yan po yung mga nagiging paksa, issue sa pinag-uusapang magiging kaso na plunder itong si Senador Bongo. Ano pong tingin po ninyo? Kung ang malasakit program ay talaga naman pong programa ng gobyerno at pinakilala na bilang malasakit at ang credits ay parang nauuwi po kay Bongo ayon sa sinasabi ni Trillanes, parang pag-aano lang ng pera yun, di ba? Kumbaga, pera rin naman ng gobyerno yung ginagamit dun. Tapos, meron pang nakukuhang mas malaki kaysa dun sa binagkakaloob na pondo, assistance na binibigay na dyan sa programa na yan na tinatawag din ng malasakit. Mas malaki pa daw yung nakukuha ayon kay Trillanes. Ano pong masasabi ninyo dyan? Para ba ang lagay po ba nito ay parang Robin Hood na magnanakaw para may ibigay? Ganun ba? Ganun po ba yan? So, anyway, ito po yung mga akusasyon pa lang. Meron pang mangyayari mga investigasyon. Meron pong pagtatanggol pang magaganap. Siyempre, kung hindi naman totoo yung mga paratang, diba? Marami pong pwede mangyari bago po matapos po yung issue na to. Kaya nga po ngayon, bago tayong paalam, ikaw ano masasabi mo dito ngayong mga pagtulong katulad po ng assistance na binibigay po ng gobyerno na nakilala po bilang malasakit, sa likod po pala nito ay korupsyon pa rin pala. Kung iisipin po natin, syempre sa mga nangangailangan, malaking tulong po talaga yun. At wala naman tayong sasabihin na hindi nakatulong, dahil nakakatulong talaga. Ang point lang, pera ng gobyerno. At ang usapin, mas malaki pa siguro. Mas malaki pa dapat talaga kung talagang merong korupsyon sa likod nito, at mas malaki pa yung nakukuha sa korupsyon kaysa sa ibinibigay sa mga tao. Di dapat mas malaki pa sana yung tinanggap ng mga tao, no? So ngayon po, paano po ba to, no? Ikaw, anong masasabi mo riyan? Masasabi mo sa malasakit? Anong masasabi mo kay Bongo sa issue po na ito, kay Trillanes, no? Comment down below. Patuloy po natin pag-usapan sa comment section at magre-reply tayo as much as possible. So yun lang, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So see you ulit sa susunod na video.